Samantala, nakaranas ng malaipo-ipong hangin ang ilang lugar sa Caloocan City na dahilan ng pagkabuwal ng ilang poste. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah? Audrey, tama ka dyan at hanggang sa mga oras nga na ito, nakalaylay pa rin ang mga kable dito sa Kabatuhan Road, Diparo, Caloocan City. Pero yung dalawang posteng natumba kanina ay naisakay na rin naman na sa truck at naialis sa kalsada. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin pinapayagang dumaan dito ang mga matataas na sasakyan. Dahil sa lakas ng hangin at ulan, kaninang alas 2 ng hapon, dalawang poste ang bumagsak sa barangay 168 Diparo North, Caloocan City. Kwento ng mga nakasaksi, tila malaipo-ipong lakas ng hangin kanina at napansin ng mga residente na pasayaw-sayaw ang mga kawad ng kuryente. Hanggang sa nabali ang isang poste at nahatak din ito ang isa pang poste na nasa tapat lamang nito. Nawala ng kuryente sa lugar at agad na naibalik sa loob lamang ng isang oras. Lumaan ang poste ang sinisisi ng mga residente kaya ito natumba. Gawa sa simento ang poste na napol pero lumang-luma na daw ito. Pero ayon sa City DRMO, wire overload, isa sa mga tinitingnang dahilan. Mabuti na lamang at saktong walang dumadaang sasakyan ng oras na mangyari ang aksidente. Ang lakas, biglang may bagyo. Ang lakas, sabi ko, parang pinapadpad yung ulan. Mababasa ako, naatras ako. Yung wire, ganyan ng wire, parang lumilinog, lumilindol. Tapos maya-maya may lumagapak na, ano yun, baka natamaan yung tindahan ko, nakita ko na putol na pala yung poste. Hay, sabi ko, sandali lang, walang isang minuto. Napakalakas. Audrey, hanggang sa mga oras nga na ito, patuloy na nagmamando ng trapiko dito yung mga tauhan mula sa Caloocan City Hall. Karamihan sa mga naapektuhan na itong mga pagtumba ng dalawang poste ay mga kable ng telepono at ng internet. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa North Caloocan. Balik muna sa iyo, Audrey. Okay, Isaiah, hanggang kailan matatapos yung pagkukumpuni dyan? At gaano karami yung mga residenteng naapektuhan ng supply ng kuryente? Audrey, kanina at nakausap natin yung tauhan mula sa Caloocan DRMO. Ang sinasabi nila, patuloy nilang sisikapin na maiangat itong kable ngayong gabi. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga private companies kagad na naapektuhan nitong pagbagsak ng dalawang poste. Pero sa ngayon naman, ditong kalsada dito, medyo maluwag na rin dahil naialis na yung dalawang poste na natumba. Patuloy pa nating inaalam kung ilan ang mga residenteng naapektuhan ng brownout kanina na naibalik din naman ang supply ng kuryente ng halos isang oras. Audrey. Okay, may kuryente na pala. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.